What is up sa inyo mga katribo? Nice Megan, Aaron TV, and welcome back to my channel. And for today's video, ngayon may pupuntahan tayong lugar. At ang lugar na nga na ito ay maghihira lang nating mapuntahan dahil sobrang layo nito. Kasama nga natin si Commander at ang family niya. At sobrang saya nga namin dahil first time mapupultang na namin si Asher. At sobrang dami niyang gas, sobrang naglulupyas pa. Pagkatapos nga namin magpupultang ay pinacheck na rin namin ang kanyang mga gulong, baka maplatan kami. Dahil mahirap naman maputokan ng gulong pag nasa daan ka na. Mag-iisang buwan na nga simula nung magpunta kami dito pero hindi ko pa rin na-edit tong vlog na ito. At habang nasa biyahe nga kami, nadaanan namin tong LTO na sobrang bagal magpatakbo. Kala nga namin may patay sa harapan pero hindi namin tumaunahan dahil baka kami uhulihin naman ito. Mababa ang penalty dito, 5,000. Wala naman kami 5,000 pang penalty dito. Malipas nga 5 minuto ay nakarating na rin kami dito sa expressway. Mabuti na nga namin dumaan dito sa expressway para hindi na kami magawal sa aming pupuntahan. Dahil sa'yo, ayoko na magipagplastikan. Umayos ka, baka hamunin kita ng suntukan. Karot nga pala sa mga followers natin na patuloy nanonood ng mga vlogs natin. Kung kilala kita at kilala mo ako, ay shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood ng mga vlogs ko. Kung binabagtas nga namin tong expressway, nakita ko ito, sobrang lawak. Ang ganda sigurong humataw dito, akala mo buhay mo ay hawak mo. Pero wag na umayos ka sa mga desisyon mo. Tanaw nga dito yung bundok na pupuntahan namin. At tama kayo, sana iisip ninyo, sa Baguio nga kami pupunta. Pagkatapos ng isang oras, ay narating na rin namin tong dulo ng expressway. Alam ang ibig sabihin kapag natapos mo ng expressway. Dahil ito na ang hudyat na kayo akit na papunta ng Baguio. Ito na magsisimula ang mga liko-likong nakakahilo. Kapag may ang resistensya mo, ay baka ka mahilo. At kapag nga nakita nyo tong signboard na ito, ibig sabihin na tapos na ang expressway at papunta na kayo sa Baguio. Pagkalipas nga ang 5 minuto, ay narating na rin namin tong arko ng Benguet. Pagpasensya nyo na nga lang dahil nataburan na siya ng init. At sa Kenan Road nga kami duman dahil first time namin duman dito. Ang daan nga na ito ay pinakamabilis na daan papuntang Baguio. Sa daan na ito ay pinakadelikado. Dahil sobrang daming ginagawang daan dito at maraming nahuhulog na mga bato. Kapag kayo dadaan dito, mag-ingat na lang kayo. Pero nga sa daan nga na ito ay makikita mo ang pinakamagandang daan papuntang Baguio. Daan nga na ito ay sobrang ganda ng view. Kaya napasabi na lang ako kay Commander ng I love you. Sobrang tarik nga ng mga daan dito. Pero sobrang solid naman kapag nadaanan mo. Iba yung pag-iingat na lang kapag namaan kayo dito. At makikita natin na sobrang daming pumupunta ng Baguio. Dahil sobrang dami nating nakasalubong at marami tayong nakakasunuran. Sobrang nakaka-miss nga ang tanawin dito. Kapag katulad kita na mag-ala, sobrang ma-appreciate mo pagpunta dito. Sobrang mamamangha ka at baka malaglag pang yung panga. Ganda nga ng bundok at sobrang ganda pang pagmasdan. Kaya kung ikaw ay nagbabalak pumunta ng Baguio, ito na ang sign mo para pupunta ka ng Baguio kapag napanood mo tong video ko. Kita mo yan, di ba? Sobrang ganda. Akala mo nasa langit ka na. Pero literal na nasa langit ka na. Dahil ang Baguio City ay nasa 4,810 feet above sea level. Hindi mo alam yun, no? Absent ka kasi nung pinag-aaralan yun. Tapos papasok ka pa, mangongopya ka pa. Kaya hindi mo alam, kaya i-google mo na lang. At alam mo ba kung anong tawag sa Baguio City? Ito ang tinugrang Summer Capital of the Philippines. Hindi mo na naman alam yan, no? Papasok ka kasi para lang magpapansin kay crush mo. Ano, tinamaan ka? Totoo naman, di ba? Ano, papalag ka, kultukan kita eh. Beses nga kami, nakadaan ng tulay na bakal na kagaya nito. At hindi ko alam kung bakit may mga tulay na kagaya nito. Nakasabayan nga namin tong big bang na to, sobrang gumling sumingit. Dahil wala siyang sinasanto, overtake man ng overtake. Sobrang ganda talaga ng mga bundok dito, pero hindi mo gugustuhin magpatayo ng bahay dito. Dahil kita nyo naman, gumuguho. Hindi lang yan, nagkakaroon pa ng landslide. Ano ang pinagkaiba nun? Siyempre, wala. Nakita ko nga ang punong ito, sobrang taas talaga niya. Makalipas nga ang 5 minuto, ay narating na rin namin tong Lion's Head. Dito kalabaw, hindi ito pusa, kundi leon. At ang Tagalog ng Lion's Head ay ulo ng leon. Pinatayo ito noong 1969 hanggang 1970. Ito ay pinatayo upang maging simbolo ng Lions Club Philippines ng mga membro ng taga Baguio. O ano, hindi nyo na naman alam yan? Hindi kasi kayo nag-grade 2. Ito ay 4-story high statue. Tawag nga ito na gigantic Lion's Head. Hinulma ito gamit ang malalaking bato. Tapos na. No, ang dami mong natutunan sa akin, no? Ang galing ko, di ba? Sobrang saya nga namin ni Commander dahil first time namin makapag-picture dito. Dahil hindi humihinto yung mga bus at van dito para kumuha ng picture at kumain ng tao. Oras nga na ito ay sobrang daming tao dito. Kung kayo ay dadayo dito, ito nga kayo pwedeng mag-parking sa halagang 20 pesos. Mula dito, lalakarin mo na papuntang Lion's Head. Medyo malayo-layo nga itong lalakarin pero sulit naman sa tanawin. Sobrang daming view na overlooking. Dito pa nga lang, makikita na natin na sobrang daming nagtitinda dito. Nagtitinda ng souvenir at strawberry taho. Sobrang taas nga na ito, sobrang nakakalula. Sobrang popular nga ng lugar na ito sa Baguio City. Kapag ikaw ay nadaan dito, kaya huminto ka at magpa-picture. Hindi mo masasabi na ikaw ay nagpunta ng Baguio City kapag hindi ka nakarating dito. Sobrang ganda nga dito at wala na akong masabi. Sobrang daming ang tao dito, akala mo may pesta. Ano pang inaantay nyo? Ilabas ng lechon at patigamin nyo kami ng masarap-sarap na toblerone. Sobrang daming ang tao dito na kumukuha ng picture. Tingnan nyo naman, di ba? Nabibilang nyo ba sila, di ba? Hindi, kasi sobrang ang dami. Dito nga sa Lion's Head, may makikita kang asong malalaki na kaya kang lapain ng buong buo. Dito sa mga aso nito ay mga tao nagpapakuha ng picture dahil sobrang namamangha sila sa mga ito. Palipas nga ang 5 minuto ay nakita ko itong nagbebenta ng taho. Dito, tinanong ko ngayon nagtitinda kung masarap ba
ba ito? Sarap nga ng strawberry to dahil sobrang daming sagon nito at sobrang tamis pa. Sa mga nagtatanong kung magkano ba ito, ito ay 50 pesos. Hindi na rin kami nagtagal dito sa Lion Set. Umalis na rin kami. May mga iba pa kaming lalakarin bukod sa pamamasyal. Yung mga may pagkakailangan na sobrang ganda talaga ng lugar na ito. Mas nga minuto, narating na rin namin itong Baguio City. Dito pa nga lang, nararamdaman na namin na sobrang lamig ng hangin dito. Ako kayo nagbabalak pumunta ng Baguio City. Ito na yung sanyo para pumunta dito dahil sobrang lamig dito. Ito nga yung gustong gusto ko pag nagpupunta ko ng Baguio City dahil kakaibang mga puno dito. Kita natin ang mga punong ito sa mga matataas na lugar at malalamig na lugar. Masasabi nga natin na nasa Baguio City na tayo kapag nakikita na tayo mga bahay sa bundok. Akala nga ng iba, ito yung mga basura pero ito yung mga bahay. Ito ng mga tao dito para sa kanilang mga tirahan. Sobrang dami nga talaga. At ito nga palatandaan na nasa Baguio ka na kapag nakita mo ng bahay na to. Dito nga sa Baguio mga katribo ay maraming mga taxi na kapag sumakay ka hindi ka magsisisi dahil dadaling ka nito sa tamang landas at hindi ka maliligaw. Kaya kapag ikaw ay pupunta dito ay handa mong bulsa mo dahil ikaw ay magta-taxi. Naalala ko nga mga katribo nung last time na pupunta kami dito last 2018 pa. At yun yung taon na nag-take ako ng board exam. Balak niya nga mag-drive dito sa Baguio handa niyo yung mahaba niyong pasensya. Pag napaaway kayo matatanggalan kayo ng lisensya. Sa sobrang traffic dito ay mauubusan kayo ng pasensya. Ay medyo nababadrip na si commander natin, lagot na. At eto naman ako, isa akong passenger prince. Sobrang damang-dama na nga dito yung simoy ng hangin na sobrang lamig na. Kaya nga sabi ko, sobrang traffic na. Dito nga pala sa Baguio mga katribo ay sobrang maliligaw ka kapag hindi makabisado ang lugar. Dahil kahit sa Waze at si Google Map ay hindi mo maiintindihan dahil sobrang daming ligo-ligo dito at sobrang paahon pababa pa. Pero isa lang may sisigurado ko sa inyo, napaka worth it nang makikita nyo dito dahil sobrang ganda ng mga inyong makikita. Dahil kahit saan kayo lumangan ay parang pininta ang mga makikita nyo dito. Imagine nyo na lang yung city na nasa tuktok ng bundok, di ba? Amazing! Ilang sandali nga ay nakarating na rin kami dito sa sentro ng Baguio. Sobrang busy dito, sobrang daming sasakyan, sobrang daming tao at sobrang lamig pa. Bakit pa ako sumisigaw? Hindi ko rin naman alam. Ilang minuto nga ay nakarating na din kami dito sa SM Baguio City. Alam nyo ba na ang mall na ito ay walang aircon? Isa lang naman itong mall na ito sa Pilipinas na walang aircon. Dahil sobrang lamig dito sa Baguio City ay hindi na kinakailangan pa ng aircon. Ito sa Baguio City ay makikita natin itong Sky Ranch. Sobrang taas nga at sobrang nakakalula ang Ferris wheel dito. Kaya naman kapag sumakay ka dito sobrang makikita mo ang buong Baguio. Dahil sobrang taas na nga ito, nandun pa siya sa tuktok ng bundok. Lipas nga 2 oras, nakahanap na rin kami ng parking. 2 oras nga na ito, natapos na rin namin ang aming gagawin dito sa Baguio City. At oras naman para humanap ng kakainan. Naghahanap nga kami ng mga kakainan, nadaanan namin itong mga tindahan ng mga sapatos at kung ano-ano pa. May mga damit, may mga pantalon, may mga helmet pa, at full armor pa. Sobrang napakaangas nga nito. Sobrang daming ang mabibili dito. Pero ang problema, wala naman akong pambili, kaya hanggang tingin na lang muna ako. At ito na kasi commander natin, medyo gutom na, baka akong kainin ito. Sobrang haba nga ng dinadaanan namin ito, na puro pa rin dalang. Lahat na yata ng pwedeng isuot ng tao nandito na. Makalipas niyang 10 oras ay natapos na rin naming lakaran itong sobrang haba na to. Pero hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakahanap na pwede naming makainan. Dahil sa sobrang lawak nga nito, hindi namin alam kung saan kami pupunta. At habang naglalakad nga kami, nadaanan namin itong nagtitinda ng donut. Sobrang sarap nga ng mga donut dito, sobrang nakakatakam, sobrang tamis pa. Pero again, hanggang tingin na lang muna ako. At nung wala kami nakita dito sa first floor, pupunta kami na second floor, nag-escalator na kami, sobrang gandang sumakay dito. At makalipas nga isang oras ay nakaharap na rin kami ng pwede naming kainan. At dito nga kami napadpad sa kabalan, eat all you can. At dito mabubusog ka, magpakailan pa man. Ang nga na ito ay pwede kang kumuha ng kahit na ano, basta kaya mong ubusin. At ang una ko ang kinuha ay ang lechong kawali. Sobrang dami kang mapagpipilian dito. May igado, may bopis, may kare-kare, may pakbet, at kung ano-ano pa. Tubuan pa, may salad pa, may mixed salad pa, may fresh salad pa, at kung ano-ano pang klase ng salad. At ito nga yung nakita ko dito, yung pinakauna kong kinuha, yung lechong kawali. May ulo pa ng baboy at crispy bata. May mga nilagang gulay pa at may mga sisig na tokwa. At kompleto rin sila ng mga sausawan dito. May toyo, may suka, may sili pa, may chili paste pa. Siyempre, may mga drinks din, iba't ibang klase ng juice. Siyempre, may halo-halo pa at iba't ibang uri ng klase ng dessert. May mga watermelon, may mga breadstick at may chocolate fountain pa. Ay, sobrang dami talaga. Itong si commander natin, magte-take turn ng plato. Pero ako, pang-5 na, sobrang busog ko na, pero kaya pa. Pagkatapos nga palang kumain ni commander, kumuha na rin siya ng mga dessert. Dahil busog na daw siya, baka sumabog pa ang tiyan niya. Sabi niya nga, ibidyuhan ko siya, pero sabi ko, gusto ko ng halo-halo, kaya gawan niya ako. Pero ang halo-halo na gusto ko maraming sago at maraming krema. At ito nga si commander natin, kumuha siya ng watermelon na color yellow. Nagpadagdag nga ako ng maha dahil favorite ko ito. Kabilin eat all you can nga mga katribay, makikita natin sa bawat SM store dito sa North Luzon. At nag-offer sila ng eat all you can sa halagang 500 pesos. Lahat ng naka-display sa kanilang store ay pwede mong kunin at kainin. Kaya panigurado hindi mo kayang ubusin lahat ng mga paninda nila. Kaya ang mga kinuha ko lang yung mga favorite kong kainin gaya ng lechong kawali. Ito nga na naman si commander natin, kumukuha na naman siya ng nilagang saging. Lagyan niya daw to ng krema para maging lechong salad. Ano daw, basta kayo nang bahalang humusga. Ito nga si commander natin, sobrang hilig sa mga dessert. Sinanay ko kasi yan sa pagiging sweet ko. Oops, kinilig. Uy, kinilig. Kanon nga na ito ay busog na ako pero gustong gusto ko bang kumain ng lechong kawali. Marami nga akong hindi nakain sa sobrang lasa ng mga pagkain nila. Ito nga yung ginawa ni commander na halo-halo na may gatas at saging na may cream. Iba't ibang uri ng dessert. Kaya mga katribo, kapag pupunta kayo dito, dapat 5 araw kayong hindi kakain para masulit naman ninyo ang pagkain dito dahil sobrang
sobrang sarap at sobrang daming pagkain dito. Dahil sobrang dami yung pagpipilian, tiyan nyo na ang susuko. Baka sobrang busog nyo, mailuwan nyo na yung mga pagkain ninyo at masukan nyo na. Dahil sobrang daming pagkain dito ay grabe naman talaga. Sobrang galing ng gumawa ng halo-halo ni Commander. Inunya nga ito ng sago at maraming ice. At nilagyan niya rin ito ng krema at konting gatas. Ito nga pala yung pangalawang halo-halo na binigay niya sa akin. Dahil yung una yung binigay sa akin, naubos ko na at wala na. Kitang-kita niyo naman mga katribo na yung halo-halo ko, sobrang daming gatas at sobrang daming sago. At pagkatapos nga gumawa ni Commander ng halo-halo, ay kinain na rin namin ito kaagad. Pagkatapos nga namin kumain, pumunta kami dito sa labas. Sobrang ganda nga ng tanawin dito at sobrang maliwalas. At dito, sobrang ko na-appreciate ang ganda ng Baguio. At dito, masasabi ko, nakakaiba ang lugar na ito. Tingnan niyo naman, di ba? Kakaiba ang mga puno, kakaiba ang mga establishment at sobrang taas pa. Higit pa dyan, ang klima dito, sobrang lamig pa. Tingnan niyo naman yung ulap na yan, di ba? At dito sa taas, makikita natin ang buong Baguio. Dito ay makikita natin lahat ng bahay na nasa Baguio. Sobrang daming bahay dito, sobrang dami talaga. Tingnan niyo naman yan, di ba? Kahit saan kayo tumingin, sobrang daming bahay, sobrang daming building, sobrang dami talaga. Ilang minuto nga, bumaba na rin kami at pumunta na kami sa aming susunod na pupuntahan. Alas 2 na nga ito ng hapon pero hindi pa rin ramdam ang hapon dito. Kasi kapag nasa amin kami, kapag alas 2 na ng hapon, sobrang init na. Pero dito, sobrang lamig na. Dito nga, nadaanan namin itong Burnham Park. Natatandaan ko nga nung una kaming pumunta dito, ito yung unang-una namin pinuntahan dito. Pero sa ngayon, hindi mo na namin pupuntahan to dahil may bago kaming pupuntahan. Magalipas nga yung 5 oras, ay narating na rin namin itong Botanical Garden. Balita ko, sobrang dami daw halaman dito. Pwede ka na maging plantito. Dito pa nga lang, nakita ko na sobrang daming tao dito. Sobrang dinadayo siguro talaga to. Kung pupunta ka sa Baguio City, isa ito sa mga dapat mong puntahan dito. Sobrang ganda nga ng lugar na ito at hindi mo may pagkakailan na maganda talaga dito. At di rin nagtagal ay pumasok na rin kami nila Commander. Dito nga ay sobrang damang-dama ko na yung pagod pero game na game pa rin kami sa paglalakad. Ay sinusulit ko na kasi hindi ko naman alam kung kailan ulit ako makakabalik dito. Malay mo hindi na. Di ba nga ganoon talaga dapat? Dapat mo nang sulitin lahat ng oras ng buhay mo para hindi ka na magsisi na hindi mo ginawa yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Dito nga sa Botanical Garden mga katribo ay makikita natin ang iba't ibang uri ng halaman. At dito mo nang makikita sa Baguio City at hindi kung saan pa man. Ito pa nga lang masasabi na natin na sobrang sulit yung binayad natin dito dahil sobrang ma-appreciate natin ang mga halaman na nandito. Kaya kung ikaw isa kang plantito, sobrang magugustuhan ang lugar na ito dahil sobrang mabubusog ang mata mo sa iba't ibang uri ng halaman na nandito. Kaya nang makarating kami dito mga katribay, sinulit na rin namin ni Commander ang magpa-picture dito. Kaya lahat nga ng sulok ng lugar na ito ay may picture kami ni Commander. Habang naglalakad nga kami, nadaanan namin tong tunnel na puro halaman. At sa unang tingin, akalain mo fake lang to pero totoong halaman tong mga to. Dahil kita niyo naman may mga bunga pa at sobrang green pa. Sobrang totoo talaga nito mga to. Sobrang nagugustuhan nga ni Commander ang pamamasyal namin dito. Kahit pagod na siya, hindi pa rin niya pinapanata. At di nga nang tagal, nakita ko tong puno na to, sobrang taas. At talagang tuminga lang ako dahil sobrang taas talaga nito. At kung mapapansin niyo, sobrang daming tao dito na nagpupunta. Kaya nga namang dinadayo ang lugar na ito. Dito nga ay makikita natin ang iba't ibang uri ng halaman. May mga maliliit, may mga matataas, may mga malalago at may mga nalalanta na rin. Pero ang mas mahalaga, hindi tayo sumusuko at lumalaban pa rin sa buhay. Ano daw, edi bahala na kayo sa buhay nyo. Ilang minuto nga, nakarating na rin kami dito sa Friendship Garden. At sobrang ganda ng halaman na to, nagbubunga pa ng ganyan, no? At parang nga kaming nasa Blossom Garden dun sa may Kalinga. At eto kasi Commander, na-enjoy yung mga view dito. Sobrang ganda talaga naman dito. Busog na busog mga mata namin dito sa mga magagandang halaman at pwedeng pagpicturan. At dito nga, kinukuhanan ko ng video si Commander dahil pang my day daw niya. Pero ang totoo, ako ang nag-my day nito, nilapatan ko na lang ng kanta. Hindi na luluma. O yun, yung basta yung kanta na yun, bahala na kayo dyan. Kita-kita kayo Commander natin na nag-enjoy siya dito. At halos lahat nga ng pwedeng pagpicturean, nagpipicture siya sa akin dito. At ilang minuto nga, ginawa na rin namin yung trend na butang. Pero hindi ko alam. At dahil hindi ko alam, nakailang take nga kami sa paggawa nito. Grabe nga naman talaga, siguro nga tumatanda na ako. Get you the butang. At sobrang mamamangha ka nga talaga sa mga makikita mo dito. Sulit no sulit ang bayad mo pupunta dito. Dahil sobrang lamig na nga ng panahon dito, sobrang ganda pa yung mga makikita. At ilang minuto nga, nakarating na rin kami dito sa Filipino-Chinese Garden. Sobrang ganda nga ng lugar nito, para kaming nasa K-drama. At eto nga si Commander natin, medyo pagod na. At hindi mo nga rin may pagkakailala, sobrang ganda ng lugar na ito. Kaya dapat mong balikan ito kapag pupunta ka dito sa Baguio at hindi mo palampasin dahil maganda talaga dito. Kaya mga katribo, kapag kayo ay pupunta dito, ito ay sa mga lugar na hindi nyo dapat palampasin kapag pupunta kayo dito sa Baguio. Dahil panigurado, mabubusogin yung mga sa mga halaman na magaganda at malalago dito. Basta lagi mo lang tatandaan na bawal kang kumuha ng mga halaman dito, baka ka mahuli. At pagkatapos nga ng 2 oras na paglilibot dito, ay umalis na rin kami para pumunta sa aming susunod na pupuntahan. Pero dito pa nga lang, ramdam ko na ang sobrang pagod, pero game na game pa rin ako dahil gustong ma-enjoy ang pagpunta namin dito. Kaya sinusulit ko na ang mga bawat oras na nandito ako dahil hindi ko na alam kung makakabalik pa ako dito. At ilang minuto nga, nakarating na rin kami dito sa aming susunod na pupuntahan. Alam niyo ba kung saan? Hulaan nyo na lang. At nakarating na nga rin kami ni Commander dito sa aming pupuntahan, dito nga sa Victoria Bakery. Balita ko, sobrang sarap daw ng mga tinapay dito, sobrang juicy at sobrang malaman pa. Pagpasok pa nga lang namin dito, ay nakita ko na ang sobrang daming tinapay dito, sobrang masasarap pa, sobrang bango pa, sobrang bake pa. At mahalata mo ang sobrang premium ng pagkakagawa ng mga tinapay dito. Amoy pa lang, alam mo ng ulam na. At ito
nga yung bibili namin dito mga katribo, ito mga cream puff nila. Sobrang natikman ko na to. Sobrang sarap talaga. Sobrang creamy talaga naman. Habang namimili nga si Commander, ay tinignan ko itong mga paninda nila dito. Dito ay natakam na ako at gusto ko lang kumuha pero wala naman pala akong pambayad. Pero sobrang sarap naman talaga ng mga tinapay dito. Dahil tingin pa lang, alam mo nang masarap na. Tingnan nyo naman to, diba? Napakaligi pa at sobrang sarap talaga. Pagkatapos lang bumili ni Commander, ay umalis na rin kami. At dito natatapos ang part 1 ng vlog natin. Bye-bye! What is up sa inyo mga katribo? It's me again, Aaron TV, and welcome back to my channel. Ito yung part 2 na pagpunta na natin ng Baguio. Dito pa nga lang, makikita na natin ang daan na ito para tayo mag-take up ng aeroplano. Sobrang ganda, sobrang daming ilaw sa daan. Sobrang proud nga ako mga katribo dahil dito sa Pangasinan, may mga daan kaming kagaya nito na sobrang safe ka kapag ikaw magta-travel kapag gabi. At hindi nga namin nagawa yung mga gagawin namin dito sa Baguio noong unang nagpunta kami, kaya bumalik kami ngayon. At sa pagkakataon nga na ito ay umuulan pa at sobrang lamig pa, sobrang nahumahamog pa, sobrang lamig talaga, nanginginig na ako sa sobrang lamig. Ito talaga yung oras na perfect time na pagpupunta ka ng Baguio, yung umuulan at sobrang damang-dama mo yung lamig hanggang tumatagos na ito sa buto mo. Imagine mo na lang kapag gabi tapos umuulan pa, ay siguradong maninigas ka sa lamig dito. At Baguio, raining. It's been raining in Baguio. And we're walking. Grabe lamig pare. Sobrang lamig. SM City Baguio. Ano, kaya pa? Naiihina ako. Ganda. Sobrang basang-basa nga kami ni Commander nang pagpunta namin dito sa SM Baguio City. Pero sobrang worth it naman yung paglalakad namin dahil ito naman yung makikita namin pagkatapos namin maglakad ng malayo. Ang last time nga na pumunta kami dito mga katribo ay dito rin kami pumunta sa floor na ito ng Baguio City. Dito nga makikita natin ang buong Baguio City at ang Session Road. Sobrang busy nga ng kalsada na ito. Akala mo sobrang traffic talaga, oh. Tingnan nyo naman. At dito sa palapag rin na ito makikita natin ang Burnham Park na sobrang lawak talaga. At makikita nga natin dito mga katribo ng SM Baguio City ay may 4 na palapag. Sobrang taas naman talaga. At naglakad-lakad nga kami mga katribo para magtingin ng pwedeng mabili pero wala rin naman akong pambili kaya hanggang tingin na lang muna ako. At dito sobrang dami na namang tao dito sa SM Baguio City. Sobrang dami talaga. Sobrang pinupuntahan talaga to ng mga turista. At sa pagkakataon nga na ito ay kasama namin tong napaka-cute na batang to si Easy. Sobrang cute naman talaga, nakakagigil. Pero sobrang kulit niyan. Sobrang cute naman. At sa pagkakataon nga na ito mga katribo ay pumunta kami sa pinaka-rooftop ng SM Baguio City. At dito mga katribo ay tanaw na tanaw ang buong Baguio City. At dito mga katribo sobrang daming tao, sobrang daming nakatambay dito dahil gusto nilang makita ang buong Baguio City sa kanilang mga mata. Diba ganoon naman ang gusto natin kapag nagpupunta tayo sa Baguio City? Gusto natin makita ito ng overlooking. Dito nga ay medyo halatang pagod na si Easy kaya naman pinaglaro namin siya dito sa Toy Kingdom. Ay hindi nga pala ito sa Toy Kingdom, ito nga pala ay sa Quantum. Ito nga pala yung lugar dito sa SM Baguio City na pwede maglaro yung mga bata. Sobrang daming palaruan dito pero sobrang daming pagkain din na mapapanood dito. At panigurado mga katribo ay may enjoy dito ni Easy. Sobrang daming palaruan dito, sobrang mag-enjoy talaga siya. At ayun nga, kitang-kita natin sa mga mata niya, nasasabik na siya maglaro. At hindi na nakatistong batang to, nagpindot-pindot na siya sa mga arcade dito. Panigurado ay mag-enjoy siya dito dahil ito yung mga gustong-gusto niyang ginagawa, yung maglaro habang maghapon. At tagsawa na nga siyang magpindot-pindot kaya dito naman siya pumunta sa mga sakayan. Dito nga ay nag-enjoy siya dahil gusto niya rin mag-drive ng kung ano-ano. Makikita mo talaga sa bata na gustong-gusto niya maglaro dahil pag nag-enjoy siya dito. At hindi mo siya pwedeng alisin dito dahil kapag inalis mo siya dito ay pwede siyang umiyak. Pero good boy tong si Baby Easy namin dahil hindi siya umiyak nung inalis namin siya dito. At ayan nga, pumunta na naman siya dun sa trend. Sobrang nag-enjoy siya dito sa pagdadrive. At habang naghihintay kami, naglaro ako at nanalo ako ng mga candy. Marami pa nga sana kaming pupuntahan dito sa Baguio City pero umulan naman kaya dito na lang kami. At dito nakahanap na naman ng bagong rides itong si Easy. Gustong-gusto niya nga
nga ng mga bumubula kaya gustong-gusto niyang sumakay dito. Pagkalipas nga 5 minuto ay nakita niyo itong dancing light. Sobrang ganda dito, sobrang na-enjoy niya dito. At mahalat na mga sa mukha niya, yung ngiti, sobrang ngiti talaga niya, sobrang cute talaga niya. Ayan o, At ayun nga, tatalon-talon pa siya dahil sobrang talagang gustong-gusto niya. Pag nakakita siya ng mga ilaw, sobrang na-amaze siya talaga. At hindi rin nagtagal, ay sinamahan na rin siya ng commander dahil gustong-gusto rin ng commander na maraming ilaw, sobrang daming ilaw dito, sobrang daming dancing light. At ngayon, dalawa na sila commander naglalaro dito, sobrang na-enjoy talaga nila, sobrang daming ilaw. At dito, sobrang na-enjoy talaga ni Easy ang maglalaro dito kahit sobrang tagal niya na dito, hindi pa rin siya humihinto dahil nag-enjoy talaga siya. Makalipas nga 5 minuto ay nakita niyo itong giant teddy bear, sobrang nag-enjoy talaga dito sa pagsakay. Pagkatapos ka maglaro ni Easy dun sa Quantum ay lumabas na rin kami para tingnan itong sunset, sobrang ganda talaga dito, sobrang nakaka-amaze talaga ng sunset dito sa Baguio City. At dito, iba talaga yung sunset dito sa Baguio City dahil makikita mo na yung araw sobrang lumulubog dito. Akala mo hindi talaga lumulubog pero ayan talaga siya, lumulubog naman talaga siya. At dito mga katribo ay na-enjoy talaga namin ang pagpunta namin dito sa Baguio. Sobrang ganda ng tanawin at sobrang lumig pa ng klima. At medyo matagal-tagal lang nga rin mga katribo simula nung huli kaming pumunta dito na commander kaya na-enjoy talaga namin ang pagpunta namin dito ngayon. At hindi nagtagal ay umuwi na rin kami baka kami gabihin sa daan. At habang pauwi kami nadaanan namin itong mga magtitinda ng mga Baguio vegetables. Sobrang fresh talaga ng mga paninda nila dito at sobrang mura pa. Sobrang may-enjoy mo talagang mamili dito. Para sa mga nakatapos ng video ko ay salamat sa inyo sa panonood ng vlog ko. Salamat sa pag-support at panonood ng mga vlogs ko kahit walang kwenta. Pagkatapos nga naming bumili ay tumulak na rin kami pa uwi. Baka kami gamitin sa daan. At hanggang dito na lang. Bye-bye!